May we know from the prosecution if they are ready for their second speaker? Are we recording the time? Mr. President, may we request that Congressman Rudy Fariñas of the 1st District of Ilocos Norte be recognized as the second speaker for the prosecution. Granted. Thank you. Proceed. Good afternoon, Mr. President, and the honorable members of the Senate sitting in impeachment. Narinig po natin yung depensa, mga alegasyon nila, at mismong ang mga pahayag ni Chief Justice nung siya po ay nagsalita dito nung Martes at saka Biyernes. Medyo anticlimactic nga po ng konti dahil yung summation, narinig naman po natin mula sa bibig ni Chief Justice Renato Corona mismo. Yung depensa po ni Chief Justice Corona, I can put it in one word. Pwede ko pong sabihin po sa isang salita, palusot. Ang alegasyon po ni Chief Justice ay ang kasong ito laban sa kanya ay dala ng matinding galit at paghihiganti sa kanya. Tama po siya na kami ay may matinding galit. Subalit maling-mali po siya kung ano yung ikinakagalit namin. Hindi po kami galit sa pagkatao ni Chief Justice. Galit lamang po kami sa ginagawa niyang katiwalian bilang pinuno ng hudikatura na dapat sana ay siya maging huwaran para sa atin lahat na nasa gobyerno. Hindi po kami nag-aksaya ng panahon at mahabang oras sa loob ng halos 5 buwan. Pag-aralan lahat ang mga ebidensya namin, ihanda ang aming mga testigo, batikusin at minsan-minsan na pagsasabihan dito na para kami mga bata. Nagsasakripisyo po kami sa aming mga pamilya para lamang maging kasangkapan di umano ng paghihiganti ng Pangulo ng Pilipinas sa personal na isyu ng Hacienda Luisita. Tiniis po namin lahat ito, gaya rin po ng malaking pagtitiis ng mga kagalang-galang na senador. Dahil po sa pagpapatupad po namin sa aming sumpa na kami po ay tatalima at itataguyod namin ang saligang batas. Naglakas loob po kami na panagutin at nais patalsikin ang pinakapangyarihan na tao sa hudikatura dahil ito lamang ang tanging paraan para mabawi ng taong bayan ang opisinang ipinagkatiwala sa kanya. Ang pangalawang palusot po ni Chief Justice ay yung sinabi po niya na noong 2 piso pa lamang ang palitan ng dolyar noong late 60s, siya at ang kanyang may bahay ay namili na ng mga dolyar dahil matibay po ito kaysa piso natin. Noong narinig po ni Pangulong Enrile ang sinabi ni CJ Corona, hindi niya napigilan ang sarili niya para kumpirmahin kay CJ Corona kung anong taon yon. Sagot ni CJ Corona, ito po, ang transcript. Chief Justice, ang exchange rate po noong mag-umpisa kaming mag-ipon nitong mga foreign exchange na ito noong late 60s ay nasa 2-1 pa lamang. The presiding officer, how much? CJ, 2-1 po. Noong nag-umpisa po kaming mag-ipon ng mga dollars namin, 2-1 po pa lang ang exchange rate. The presiding officer, when was that, Mr. Chief Justice? Chief Justice, mga late 60s po. Dahil ako po ay nagsimulang magtrabaho 1968. Ngayon po ay halos 45-1 na ang exchange rate kung natatandaan po ninyo. The presiding officer, are you sure that late 60s or early 60s? Sagot po ni Chief Justice, late 60s. The presiding officer, that is after 1965? Opo. Alam po ni Presidente Enrile kung ano ang palitan ng dolyar noong mga panahon na yon dahil siya po ay Undersecretary of Finance noong 1966 hanggang 1968. Naging Customs Commissioner po siya at Insurance Commissioner. At pagkatapos po ay naging Secretary of Justice. Totoo ba yung paliwanag ni Chief Justice? Chief Justice Corona graduated from the Ateneo de Manila University in 1970 and at its law school in 1974.
I know because he was 1 year ahead of me both in the College of Arts and Sciences as well as in the College of Law. Thus, he graduated in high school in 1966 and in elementary in 1962. Noong 1962 po, ang palitan po ng dolyar sa piso ay 3 pesos. Yan po. Yung isang dollar, 3 pesos and 68 centavos po. The exchange rate, if we are to believe Chief Justice Corona that he started saving US dollars when the rate was 2-to-1, such could have only been between the years 1948 to 1959. He wants us to believe that when he was in grade 4 in 1959, he was such a visionary that he already started buying dollars. The exchange rate in 1969 when Renato Corona was in fourth year college was 3 pesos and 90 centavos to the US dollar. Maliwanag po na palusot at pagsisinungaling sa Senado at sa buong mundo. Pangatlong palusot. Last Friday, when C.J. Corona was asked by Senator Cayetano how much money he had in the bank, he admitted of having, at the very least, 2,400,000 pesos, dollars, and 80 million pesos. Chief Justice Corona once asked to believe that he did not declare this in his SALN because of Republic Act 6426 as advanced by my esteemed colleague. But Republic Act 6426 took effect in April 4, 1972, or almost 15 years before the 1987 Constitution mandated such filing of SALNs. It was only in the dito lamang po sa 1987 Constitution. Wala po sa 1935, wala po sa 1973 Constitution yung kautusan ng saligang batas na tayo po ay magdeklara ng ating assets and liabilities. Kaya nga po, pursuant to Section 17, Article of the Constitution, Republic Act 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, was enacted into law in February 20, 1989. It provides for the following. Ito po ang sinasabi ng batas. Statements and disclosure. The two documents shall contain information on the following. Letter C. Nakalagay po dito. Kung ano dapat ilahad po natin doon. All other assets such as investments, cash on hand, or in banks, stocks, bonds, and the like. Very clear po. Dito sa batas na nagpapatupad sa Konstitusyon na sa ating deklarasyon po, maski pera po sa baol o sa bangko, kailangan ideklara po natin. Nasabi po nung kabila na yung kanilang witness o yung kanilang authority na hindi naman po hinarap sa atin dito, wala pa siyang nakitang SALN na may nakadeklara na dollar. Hindi naman po kasi kailangan sabihin mo dollar, pwede mo na i-convert Halimbawa po, kung ang cash on-hand mo is may $100,000 ka, hindi pwede mo pong ilagay na 4.5 million kung yun ang palitan. You don't have to say it is in dollars. Kaya lang po, si Chief Justice, nagpapalusot po sa 6426 na sinabi ko na nga po, 15 years pa po na pasa yung batas na yun. Napakaliwanag po ng ating batas. Tignan po ninyo sa ating SALN form. Ito ang pinirmahan po ni Chief Justice sa kanyang SALN form. Kung pwedeng ipakita po dyan. I hereby certify to the best of my knowledge and information that these are the true statements of my assets, liabilities, net worth, business interest, and financial connections, including those of my spouse and unmarried children below 18 years of age, as required by and in accordance with Republic Act 6713. Ayun po. Nakapirma po siya at nakalagay po doon sa unang paragraph, required by and in accordance with Republic Act 6713. At ang requirement nga ng 6713, maski na anong pera mo, maski nakatako, i-declare mo dahil hindi. Kaya po, maski naman po yung peso, may secrecy rin po naman yan. There is also secrecy in peso deposits, but you also have to declare. Because ang pinagbabawal po ng 6426 is anyone looking into the account of a depositor.
Hindi po pwedeng ibigay ng bangko yun. Pero yung nagme-may-ari po ng deposito, kailangan ideklara po niya kung magkano pera niya sa bangko. Dahil kung hindi po, napakasamang interpretasyon po nito. Lahat po ng gustong magtago ng pera, bibili po ng dollar o foreign currency units para hindi na po i-declare sa SALN, kawawa po naman ang ating bansa. So, very clear po. Si Chief Justice po, pwede siyang, dalawang batas po ito 6426 at saka 6713. Yung 6713, sabi niya, dapat ideklara mo kung ano yung pera mo. Nasa kamay mo man o nasa bangko. Yung isa naman, bawal sa bangko maglahad kung ano yung deposito. He has the option to obey the law. What does he wish to obey? I-declare po niya yung pera niya. Ano naman ang violation sa 6426 kung i-declare niya kung ano ang pera niya sa bangko? Wala pong violation. In fact, pwede nga niyang iladlat. At katulad nga ng ginawa niya dito, ipinagmamalaki po niya na sila na raw po ang unang nag-waive ng kanilang deposits. So, very clear po na yung mga sinasabi ni Chief Justice about 6426 ay palusot. Hindsight lang po yan dahil nahuli po. Nahuli po. Katulad din po yung mga $2.4 million niya na binili niya noong 2:1 po lamang yun. Maski ano pong kwenta ang gawin natin, hindi po aabot yun. At kung totoo naman po yung sinabi niya, na noon pa, bago siya pumasok sa gobyerno, nakaipon na siya ng ganong kalaking pera, di ibig sabihin doon, all these years, nandun po yung pera niya. Pero kung tignan po yung SALN niya, nung unang pumasok sa gobyerno, meron pa siyang Carlon na 300,000 pesos. May utang pa siya na 300,000 po para sa kotse. Milyon-milyon pala yung pera niya. Ba't pa siya mangungutang lang 300,000 para sa kotse niya? At nung sumunod na mga taon po, makikita sa SALN, may utang din po siyang 1 million sa mga bangko. Milyon-milyon pala yung kaban niya. Bakit ka mangungutang kung ang dami mong pera? Ganon na rin po yung bumale siya sa Basagidote ng 11 milyon. Ba't ka ba bale doon sa Basagidote? Kanya rin pala yun. Nasa kanya rin pala yung pera. At yun ay tatakalakayin ko po sa susunod. Pang-apat na palusot ni Chief Justice. Sa testimonya ni Ginoong Corona, inamin din niyang meron siyang 80 milyong piso na hindi niya idineklara ang mga ito sa kanyang SALN. Ang palusot ni Justice Corona, hindi siya obligadong ideklara ito dahil commingled o halo-halong pondo at hindi lang siya ang nagmay-may-ari ng milyones na ito. Kung totoo ito, bakit sa kanya lamang nakapangalan ang deposito? Alam naman po natin, pwede naman joint account at saka lahat-lahat para kung ilan po. At saka medyo nakakalito po na siya, namimili ng dollar, mula pa nung 2:1, tapos yung anak niya na nasa Amerika na kumikita ng dollar, pinapalit naman niya ng peso. At si Serena daw, may 15 million o may 10 million. Hindi ko po maintindihan. At meron po siyang 80 million pesos, ba't di na ipalit sa dollar yun para mas okay? Pero hindi ho, nahuli lang po na yun ang hawak niya. Kaya yung mga palusot po, minsan mahirap, hindi po magtugma-tugma. We tend to contradict ourselves if we do not tell the truth. In the case of Fultron versus Ironworks and China Banking, a depositor is presumed to be the owner of the funds standing in this name in a bank deposit. Natural po, siya nakapangalan doon. At kung ako naman po kaya, yung mga anak ko po, sa edad ko pong ito, ibinibigay ko pa nga yung pera ko sa pondo nila para kung may mangyari po sa akin, di kanila na yung pera. Ito baliktad po dahil na double heart bypass na. Kung malasim po siya, di pa paano pa makukuha yung pera na 80 million dahil nakapangalan po sa kanya yan. Babayad ng estate tax, katakot-takot na transaction po yan dahil hindi na malalabas sa bangko yan. Kasi hindi naman po totoong kuminggal dito Palusot lamang po yun dahil para nga po hindi naman po idedeklara yan. At saka kung totoo po yun, nagtataka po naman kami ang haba-haba po ng panahon mula pa noong March 22, kanila na po yung turn na magbigay ng mga witness kung sino-sino po pinipresenta dito hanggang medyo nauubusan na ng pasensya po yung mga kagalang-galang na senador. Kailan pa namin makikita yung kliyente ninyo?
Dahil noong pasano, linabas na ni Ginoong Corona dito yung alleged Far East Bank account executive niya para sabihin, ay totoo po na nung ganito, talagang ganyan kalaki na ang pera ni... At saka control po niya lahat itong funds, ang records nito. Di dapat nilabas po niya. Pinakita niya, ay ito, maski dong grade 6 ako, nag-iipon na ako, meron akong passbook dito, meron akong certificate of deposit, o yung bank manager lamang po. Pero wala po eh. Maski po yung mga anak niya, na may kontribusyon doon sa punto, nandun po nanonood sila noong nag-testify siya. Hindi po ba pinasusubpina po namin yan, pero hindi pinayagan dahil asawa, mga anak, di dapat sila po nagtestigo dito, pero siya po nagtetestigo para dun sa mga anak niya who we cannot cross-examine. Hindi naman po yata tama yon. Kaya medyo palusot din po yata yon. Dahil kung makikita po natin sa ebidensya, ang laki-laki na nung pera nung Carla Corona Castillo. Sa kanya rin po binenta ni Chief Justice yung bahay at lupa nila for 19 million pesos. Binenta niya kay Carla. Sabi ni Chief Justice, kaming mag-asawa, hindi namimili ng real estate dahil pinag-aawayan niya ng mga anak. Pero binibenta niya yung property niya doon sa anak niya. Kasi po, palusot na lamang po yan. Kasi nga, noong 2000 po, sunod-sunod ang buying spree po si Chief Justice Bumili ng condominium dito, bumili ng condominium dito, na hindi po idinedeklara sa kanyang salin. Napakita na po namin, yung mga Bellagio, columns and everything. Biglang-bigla, nung 2010 salin, doon lamang po lumabas. Dineclare niya. Bakit po? Nagbago presidente. Iba na ang presidente. So, biglang nag-declare ng mga property na binili 7 taon na nakaraan, yung isa 5 taon na nakaraan, yung isa 3 taon na nakaraan. Biglang-bigla, kailangan magbenta sa anak, kunyari, ng 11 milyon dahil ang dami ko na napamilya. Paano ko ma-explain ito? Pero hindi naman na kailangan explain. Aba, ang dami kong pera, Meron akong $2.4 million yan. May 80 million pa nga kami. Pero ito po lahat ay maliwanag na palusot. Susunod po tayo. One last question. Sabi ko na, kung ganong kadami ang pera ni Chief Justice Corona, dapat naman po hindi na pinag-aawayan yung pera ng Basag Idota. Tignan po niyo yung salin niya. Taon-taon, binabayaran niya ng 1 million kuno. 11 million, tapos bababa ng 10, bababa ng 9, bababa ng 8, 7, 6, 5, hanggang, kunyari, nabayaran na po. Isang kaban lang naman po yun. Nung tinanong po ng isang senador dito, paano ka bumapayad doon? Binibigay ko kay Mrs. Cheque o kaso, cheque, bahala siya. Pero ide-deposit dito doon sa account niya. Hindi po ba? Bakit ka pa babayad kung sa iyo rin pala yung pera? Di ba kalukuhan na po yun? Ibibigay mo yung pera sa misis mo para i-deposit din niya sa sarili mong account. Nakakahilo po. Pero yun po ang paliwanag ni Chief Justice. Your Honors, our nation does not deserve to have a Chief Justice who intentionally and consistently hides the great bulk of his cash assets, reporting in his salary only a measly 1.97%, wala pong 2% po, of his total admitted cash assets. In short, Renato Corona, throughout his tenure in the Supreme Court, concealed from the public 98% of his total admitted cash assets, amounting to 180 million pesos. Tayo po. Tatalakayin ko po ng konti yung mga nasabi nung professor ko na si Dean Angeles. Ito po ang sinabi ng Supreme Court doon sa Francisco case. At sino po ang sumulat nito? Ito po ang concurring opinion ni Justice Renato Corona. Sabi po niya, impeachment under the Philippine Constitution as a remedy for serious political offenses against the people runs parallel to that of the U.S. Constitution, whose framers regarded it as a political weapon against executive tyranny. It was meant, open quotation marks, to fend against incapacity, negligence, or perfidy of the chief magistrate.
Close quotation marks. Even if an impeachable official enjoys immunity, he can be removed in extreme cases to protect the public. Si Justice Corona po nagsasabi ito. Because of its peculiar structure and purpose, impeachment proceedings are neither civil nor criminal. James Wilson described impeachment as confined to political characters, to political crimes and misdemeanors, and to political punishment. Close quotation marks. According to Justice Joseph Story, ito pa rin po yung ponente ni Justice Corona, quoting all these American authorities. In his commentaries on the Constitution in 1833, impeachment applied to offenses of a political character. Not but that crimes of strictly legal character fall within the scope of the power, but that it has a more enlarged operation and reaches what are aptly termed political offenses, growing out of personal misconduct or gross neglect or usurpation or habitual disregard of the public interest, various in character and so much indefinable in their actual involutions that it is almost impossible to provide systematically for them by positive law. They must be examined upon very broad and comprehensive principles of public policy and duty. Ito po ang definition ni Justice Corona tungkol po sa impeachable offense. Ngayon po, Your Honors, wag po ninyong palusutin na si Chief Justice Corona. Nasabi ko na po minsan dito na ito po ay ginunto ang pagkakataon po natin. Sinasabi ko po natin dahil ang impeachment po ay two-step process yan. Kailangan po magkatugma ang House at saka Senate, kung hindi, wala pong mangyayari. Maski gaano po kakurap o may ginagawang masama yung impeachable officer at gusto ng Senado tanggalin, kung hindi po namin isasampa yung kaso, wala pong kaso. Kasi po, nasa House of Representatives, ang tanging kapangyarihan na magsampa ng impeachment. Ginawa na po namin ang trabaho namin. Isinampa namin po dito yung complaint at sa tingin po naman namin, napatunayan po namin ang kasalanan ni Ginoong Corona. Kung yung ordinaryong kawanin ng Korte ay tinanggal ng Korte Suprema na pinamumunuan ni Chief Justice Corona dahil sa hindi na pagdeklara sa kanyang salin na mayroon siyang maliit na pwesto sa palengke. Opo, inalis po yung interpreter dahil hindi na nalagay sa salin niya na may stall siya sa palengke. At dito po sa atin sa Senado ay palalampasin natin o palulusutin natin na si Renato Corona, good faith naman na hindi niya idineklara yung kanyang $2.4 million at $80 million masisira, 80 million pesos, masisira po ang bayan natin. Ang dali naman pong palusot yan. Kung maulihan po ako ng 50 million, sasabihin ko, ambag-ambag kami ni na Senator Cayetano, Senator Marcos dito at lahat-lahat. Hindi naman po yata pwede. Nag-contribusyon kami sa pondo yan. Maski ako lang po ang nakapangalan. No? Sa nanay ko po yan. Ayun, nanay ko, pondo po niya yan. Hindi po pwede yun. Dahil ang presumption po, kung sobra-sobra, yung pera na sa sayo, yan ay galing sa hindi magandang paraan. Mga kagalang-galang na senador, huwag po tayong padadala sa mga palusot at maladramang payag ni Chief Justice Corona. Mas maliliwanag po kaysa sikat ng araw na inaabuso at binabaluktot po niya ang mga batas para itago po niya ang kanyang mga pera na kung saan nanggaling ay kaduda-duda. To keep a Chief Justice in office whose gross misconduct and dishonesty are a well-established fact will weaken the authority of the judiciary and undermine the rule of law. For lying under oath before the Senate and the Filipino people, Renato Corona should not only be given his wish to be excused as the Chief Justice of the Republic of the Philippines, he should be removed as the Chief Justice of the Republic of the Philippines. It would be the greatest disservice to our nation and people to allow him to stay any minute longer as the head of the judicial department of our government, the bulwark of truth and justice. The House of Representatives has done its constitutional duty of impeaching Renato Corona and proving his guilt, not only by clear and convincing evidence, but conclusive evidence brought about by his admission before the Honorable Senate of the charge against him under Article 2 of the Articles on Impeachment.
Justiang Ginaonay, Apo Presidente Juan Ponce Enrile, maraming salamat po mga kagalang-galang na senador sa inyong pagtanggap na mainit po sa amin dito sa loob-loob ng halos 5 buwan. At sa sambayanan Pilipino, maraming salamat po. Diyos tagina, nalaing kaunay. Majority Floor Leader. Mr. President, we are ready to listen to the second part of the defense panel. If Your Honor, please, 10 minutes of my time is being granted by me to a member of the defense panel. Your Honor, may we ask permission